Hindi ako makapaniwalang ganito pala ang pagkain sa Jamaica. Nakipag-date ako ngayon sa napakagandang chika bebe na to at ikikwento ko sa inyo kung paano niya ako na-scam. Gusto namin maghanap ng sobrang rare na coffee shop dito sa Japan, yung hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. So nagbabay na kami kay Mika pero hindi namin akalain na sobrang dami mangyayari na hindi namin inaakala. Ito yung plano naming puntahan na coffee shop, so nagpark lang kami at chinek ko na para magpa-reserve. Sobrang unexpected kasi pagdating ko sa entrance ay sumalubong sa akin itong signboard nila, closed. Hindi talaga namin plano magtagal kasi iniwan nga lang namin si Mika. Buti na lang talaga ay may nahanap yung misis ko na panibagong coffee shop na rare din. Masaya kami na umaasa na makapagkape na dun sa pangalawang pupuntahan naming coffee shop pero hindi namin inaasahan ng mga nangyari. Nagpark lang kami dito pero pagtingin namin sa schedule nila ay maaga-aga pa pala kami ng 15 minutes bago sila magbukas. So in-enjoy lang namin yung view dito. Masarap ang hangin dito at masarap mag-relax habang nagkikwentuhan. Ay, ang ganda mo be. Alam mo pinakamagandang angle mo? Walang mat, walang muka. Hindi, dito. Ang tamas ng buhok. Finally, natapos na yung aming paghihintay at sabi na misis ko, siya na mag-check ng entrance. Kaso habang palapit siya ng palapit, nakikita ko na parang hindi siya masaya. So ano bang exotic na cafe yung alam mo? Ulit. Atabi Cafe, closed. Toiro Cafe, closed. Meron dito Cherries Cafe, Cherries and Cafe. Let's go! Paat na mukha mo. Wala pa rin kaming swerte. Papunta na kami ngayon dun sa pangatlong kapihan. Medyo malayo-layo ang parking at mahaba-haba ang lalakarin namin. Pero sana naman worth it na talaga to kasi ang ganda ng scenery niya. Sobrang natutuwa ako rito kasi nagbe-blend in talaga siya dun sa nature. Ang sarap kaya magkape na tinitingnan mo yung mga puno tapos naaamoy mo yung simoy ng hangin. Lovers moon, won't you shine? Huwag kayong mag-alala, hindi ko rin naintindihan yun. Ganyan talaga misis ko pag di nakakapagkape, parang tinatakasan katinuan. Pagkatapos mo magkape, pwede kang sumakay dyan, papunta na rin sa hotel. Sino ba namang hindi ma-amaze dito? Napakaganda ng view at may swimming pool pa. Pero may hindi na namang inaasahan dahil nung nakausap namin yung cashier, ang sabi niya, libre lahat dito. Sabi namin, bakit naman libre? Ang sabi niya ay complimentary cafe pala ito ng mga naka-check-in dun sa hotel. In short, sablay na naman at bawal kami magkape dito. Parang inagawan ng candy ng misis ko, sobrang lungkot niya. Naawa naman ako kaya sabi ko, imbis na umuwi, itry pa natin ang isa. At this point, kung hindi pa kami makahanap ay uuwi na talaga kami kasi kailangan namin balikan si Mika soon. Jamaica Blue Mountain. Huling subok, pati pato na, wala na talaga kaming oras. Sana lang talaga ay maabutan namin yung kapihan. Pagdating namin doon ay hindi namin makita yung kapihan. Pero napansin namin na may parang may Halloween event dito. So bumaba na lang kami rito para mag food trip at umuwi. Nakakatawa ang Halloween party nila rito kasi public at open space. Mag-costume ka lang ng kahit anong gusto mo. Nakakatakot kasama ang misis ko kapag di nakapagkape kasi kung ano-anong ginagawa. Bigla-bigla na lang nagpo-post, hindi naman pipicturan. Finally nakakita kami ng snack. Paborito ng misis ko itong kebab. Pinipilahan talaga ang kebab kasi masarap siya at parang complete meal na rin. Kakainin lang namin tong kebab at plano na rin namin umuwi pagkatapos. Pero nung nagbabaking na talaga ako ng sasakyan, ilang hakbang lang pala kami dun sa kapihan na hinahanap namin. Kung nakita namin to agad, hindi na sana kami nagkebab. Pero sana naman ay open to dahil kung hindi, uuwi kaming bigo. Ano? Okay daw. Parking daw to? Sabi niya, kaya wa daijoubu desu. Dali-dali na kami bumaba para itry itong Jamaican Cafe and Restaurant. Ang pangalan niya ay Lenny. Finally makakapagkape na kami, napakaganda ng ambience dito. At dahil inabot na kami ng siyam-siyam kahanap ng kapihan ay nagpaskam na ako sa misis ko at dito na kami nag-lunch. Ang usapan ay kape lang at sa bahay magla-lunch pero inabot na kami ng gutom. Naisip na rin namin na itry ang Jamaican food. Kampay or tagay sa Tagalog. Ito na ang Jamaican food. First time ko makakain ng chicken jerky. Usually beef jerky ang natitikman ko. Masarap naman pala ang pagkain ng Jamaica. Pero alam nyo ang masarap dito? Yung rice nila. Hindi lang siyang simpleng ginisang kanin. Parang hinahaluan siya ng mga beans. Ang bango ng aroma ng kanin nila. Kung babalik man kami dito sa Jamaican restaurant ay talagang o-orderin ko ulit yung kanin nila. Ang sarap. And finally, yung pinunta namin dito, 95% pure Jamaican cacao. Tikman na natin. Itadakimasu! First time ko yatang nakatikim ng drink na kahit hindi matamis ay masarap at malinamnam. Ang sarap pala talaga ng Jamaican cacao beans.
Masaya ako at nailabas ko ang misis ko. Pag uwi nga namin ay chinekan ko na lang yung aking to-do list. And as usual, lagabak sa gitara. Pero ayos lang, as long as may nagagawa, tuloy-tuloy lang. Mag-relax din kayo minsan at i-try on Jamaican food. Yun lang, bye!